Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Virgo! Virgo, ikaw ang ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng mga angel number tungkol sa iyong buhay pag-ibig. Ano? At as usual, Virgo, ang intention ko sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. And last time po may nag-send ng comment po about sa astrology, about sa angel number. Actually, ang angel number kapag ka naka-align ka na sa universe, hindi coincidence yan. Meron kang kaganapan sa buhay mo na meron mga pagkakataon, pangyayari na merong kabuluhan yan. Ngayon, ang mga anghel kasi, ang communication nila is a numero. Kaya malamang na merong kang kaganapan na nag-vibrate, na nag-align. Kaya dumarating yung, for example, ng angel number 1111. So meaning, merong bagong opportunity na magbubukas sa iyo or merong kang landas na bago na kailangan mong tahakin. Kaya yung mata mo napapatingin sa relos, titingin ka sa relo 1111, titingin ka sa mga plate number 1111 or meron kang resibo na 1111. May kung anong numero na the same pattern. Pero ang angel number kasi sari-sari yan. Kaya malamang na ang gabay mo or ang universe binibigyan ka ng humihingi ng attention mo na bigyan pansin mo yung numerong yan at mag-research ka at yun ang pinaka-mensahe nila sa'yo. Kaya ngayon yan ang gagawin natin sa ating reading. At yung isa pa na nabasa ko na comment na ang astrology daw ay demonic. Doon po sa mga nagsasabi ng ganyan, yung astrology or yung mga hula-hula ay occult yan or kung ano. Actually, ang lahat ng zodiac sign, which is 12 zodiac sign yan. At sa isang zodiac sign, meron yan 3 decans. Meron yang 30 degree, kaya simbolo din kasi yan, So, 12 zodiac sign times 30 degree equal 360 degrees. So, long explanation po, pero kung babasahin niyo po ang Gospel ni Mark, Gospel ni Mark, Matthew, Luke, and also sa Genesis, lalo na sa Virgo, kasi ang Virgo meaning virgin. So, long explanation, pero yan po yan, makikita nyo yan sa Biblia. At bago pa po yan isulat sa Biblia, isa papel, or yan sa banal na libro, nakasulat na ang lahat ng 12 zodiac sign sa star. Kaya nga merong mga bansa or yung mga ating ninuno, sinasabi na kapag tayo na tao sumakabilang buhay, babalik tayo bilang bituin, magiging star tayo. Kaya yun nga yun eh. Yung iba hindi naniniwala, pero merong ganong klaseng paniniwala. Pero basahin nyo na lang sa Biblia at nandun kasi ang lahat ng simbolo ng zodiac sign. Kaya hindi yan sa occult, hindi yan demonic, nakatalaga yan sa ating star at isinulat yan sa papel na yan ngayon ang ating Holy Bible. At ang mga Biblia, 40 na uri. At may mga relihiyon tayo sari-sari. Kaya depende na rin yan sa iyong paniniwala, sa iyong pangunawa. Okay? At yan po ang gusto kong ipaalam sa inyo. Kasi pag ignorante talaga ang isang tao, malaking kapahamakan yan. Kaya make a research bago ka mag-comment, yung iba sa inyo. Alam ko yung iba sa inyo, hindi naman lahat kayo na nanonood nito is Virgo sign. Yung iba sa inyo, tarot reader din kayo na nag-check kayo ng mga sari-saring readings. Kaya binibigyan ko kayo ng tamang impormasyon. Dahil ngayon, nagkalat na sa internet ang mali-maling impormasyon. Kaya para mas makasigurado kayo sa ginagawa nyo na andyan ang Biblia, yan ang gawin yung roadmap. Okay? Para hindi kayo masabihang ignorante, inosente, walang ginawa, kundi lang. Kasi hindi nyo pwedeng sambahin ang dalawang master. Marami kasing mga tao ngayon na wala silang pakialam kung anong mangyari sa iba. Basta sila kumikita sila, upload sila ng upload at kumikita sila. Pero mali naman ang kanilang mga impormasyon na kinakalat. Kaya mag-iingat ka. Kung ano ang ginawa mo, may good karma at may bad karma. Whether it's good or bad, may consequences yan.
At ang Panginoon nagpaparusa rin, nagbibigay ng penalty sa mga tao. Kaya mag-iingat kayo, lalo na kung kayo ay isang tarot reader din, or kung ano man ang ginagawa nyo, na huwag nyong dalhin ang mga tao sa maling paniniwala. Okay? Kailangan mag-research muna kayo ng sapat, saka kayo mag-broadcast. Okay, so ngayon, Virgo, yan ang gagawin nating reading mo, ang mga angel number. Dahil ang angel number, mensahe yan magmula sa universe, sa guardian angel mo, or sa gabay mo, sa mga nawala mong mahal sa buhay. At gagamitin natin baraha ay esoteric. Meron na tayong 5 na baraha natin, lahat ito reverse pero upright ito, So ako nang babasa nito dahil naka-Japanese siya. And okay, Virgo. So una dito, Virgo, sa mga baraha mo, masasabi ko na ikaw ang Virgo na puno ka ng katalinuhan. Matalino ka siguro. Meron kang masasabi ko young spirit ang meron ka. Masasabi ko new soul. So lately mayroon ka siguro narinig na old soul, new soul, or earth-based soul, planetary based soul, mga ganyang klaseng Pero nakakita ko sa iyo, meron kang young spirit and palakaibigan kang Virgo. Malamang na sikat ka sa iyong kapaligiran. Let's say, kung may barkada ka, ikaw ang pinakasikat, mas meron kang leadership, or kung meron ka mang karelasyon, masasabi ko rin na ikaw ang nagdadala sa relasyon nyo. And dedicated ka, sensitive ka na Virgo, at hindi ka mahigpit, Masasabi kong mabait ka rin, mabait ka sa karelasyon mo, maluwag ka, pero may time na mahirap kang kausapin, mahirap kang lapitan. Malamang ang karelasyon mo nakakaramdam din ng awkwardness, nakakaramdam din ng kalamigan mo, yung cold mong pag-uugali. At masasabi kong ikaw din ang Virgo na naghahanap ka din ng isang matibay na samahan, matibay na connection, ugnayan, or ikaw ang Virgo na naghahanap ng perpektong samahan. Maring perfectionist ka, kaya naghahanap ka ng yung perfect relationship, perfect person, para sa'yo para sa'yo perfect. Kung ano yung nais mo, yung gusto mo. And masasabi ko na malakas din ang intuition mo. At responsible ka naman sa kabila ng lahat ng ganyang mga nasabi kong pag-uugali mo. At masasabi ko rin na ikaw ay may plano ka siguro, May mga plano ka na, or may dati kang plinano na hindi naging maayos. Maaring may ginawa kang bagay or plinano na maaring naapektuhan din ang relasyon mo, or ikaw mismo naapektuhan ka sa mga, kumbaga, nagplano ka na nga, ginawa mo na para, kumbaga, meron ka ng landas na tatahakin, kasi nga nagplano ka na, pero hindi naging maayos, hindi naging maganda ang naging outcome. At masasabi ko rin na ikaw ang tipo ng Virgo na nakakaakit. Nakakaakit ka ng tao, naaakit mo sila. Maaring maganda ka, attractive ka, gwapo ka, maganda ang aura mo. At masasabi ko na madali ka sigurong kausapin kasi nga pala kaibigan ka. At masasabi ko rin na ikaw ang Virgo na hindi mahirap sa'yo ang maghanap ng magiging karelasyon, boyfriend, girlfriend, or magugustuhan tao, or yung tao mismo magkakagusto sa'yo. Angel number 31, which is 3 plus 1, 4. So,
Alam mo, Virgo, ito kasing ano mo, why? Parang dito ako na ano sa why na ano to, which is 331 angel number 31. Kapag feeling mo na ikaw ay na out of place, na feeling, nakaramdam ka na parang feeling mo ikaw lang mag-isa, or feeling mo na hindi kayo match ng taong yon, ng karelasyon mo, or naging magkaiba ang inyong opinion, ikaw ang Virgo na madali kang makaramdam ng pag-aalala, or kapag naramdaman mo na nakaramdam ka ng parang pagkakahiwalay, pagkakahati, or may naririnig ka sa mga tao na merong hindi magandang naging relasyon, or yung mismong parents mo, hindi maganda ang samahan, parang doon mo pinagugulong ang paniniwala mo, na which is ikaw ay ikaw, sila ay sila. Pero ang nangyayari sa'yo, magiging ganito rin ako. Malamang na, let's say, pagka nag-asawa ako, magiging divorsyado ako, divorsyada. Or pagka nagkaroon ako ng karelasyon, malamang na magiging, ang tawag dito, single parent ako, dahil yung kapatid ko, yung ganun ko, ganyan. Pinapareho mo ang sarili mo. Meron kang ganong klaseng mindset, ano? Kaya sinasabi sa'yo ng angel number 31 na yan, ano? Matuto ka na, una, tanggapin mo muna yung sitwasyon. Tanggapin mo kung anong klaseng sitwasyon, connection ang meron ka, kaganapan ang meron ka. And Virgo, ikaw ay ikaw. Okay? Kaya, tinatanong ng gabay mo, bakit mo pinapareho ang sarili mo? Bakit mo kinukumpara ang sarili mo? Puro bakit eh. Kasi ikaw, Virgo, meron kang sariling senaryo dito sa mundong ito. Oo, meron kang magulang, meron kang kapatid, meron kang kakilala, meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak na maaring for example lang ha, Virgo. Halimbawa, kasi yung nanay ko may cancer or nasa family blood namin ang magkaroon ng diabetes. Oo, maaring madala mo yon kasi naandun yun sa bloodline nyo. Pero bakit kailangan mong, kumbaga, kaya mo namang mag-create ng sarili mong buhay, ng sarili mong senaryo, bakit ipapareho mo? Sample lang yan sinasabi ko ha, pero ikaw na bahalang mag-adjust kung anong klaseng kabuhayan, sitwasyon ang meron ka. Pero tinatanong ka dito ng angel number 10, lumabas, unfinished symphony. Angel number 10 and 29, 11, 10, 11. Breast unfinished. Dito sa kabila. Kasi dito kaya mong gumawa ng perfect love. Kaya mong matagpuan ang sarili mong soulmate. Hindi porke yung kadbaw kamag-anak mo, hindi naman nakita ng parents ko yung soulmate nila, kaya malamang ako rin hindi. No, sila ay sila, ikaw ay ikaw. Ngayon, kung hindi nila natagpuan ng soulmate nila, ikaw matatagpuan mo. Okay? So, iba ang buhay mo sa kanila. Kaya ang mensahe sa'yo dito, matuto kang tanggapin ang sarili mo. Unang-una, tanggapin ang sarili mo. Okay? Hindi yung magulang mo or yung kamag-anak mo. And, masasabi ko dito na kapag nakita mo naman ang perfect love, kasi dito mukhang naghahanap ka ng perfect love, tingin ko, yung iba sa inyong Virgo, magiging tapat ka naman. Kung dati playboy ka, playgirl ka, or meron kang kung anong bisyo, kung anong klaseng habit ang meron ka, once na nakita mo na ang perfect love na para sa'yo, magiging tapat ka na at i-compromise mo ang sarili mo. Malamang yung iba sa inyo, tinatanong nyo pa kung bakit ganito ang ugali ko, bakit ganito ang buhay ko, bakit ganito ang mga nagiging karelasyon ko, kung ano man ang meron ka. Malamang tinatanong mo pa kung bakit. Pero, meron ka kasing 29 and breath, 20, 292, which is 29 tapos 92. Or pwede ring 11 dito, tapos 11 din dito, 11, 11. Okay? Pero angel number 20 is a merry motive. So, sinasabi nito, mula sa universe or sa langit,
ang kasaganaan at ang magandang kapalaran mo ibibigay sa'yo. Darating na, sinasabi sa'yo na ito na talaga ang sumasagisag ng kasaganaan mula sa universe, mula sa langit. Kaya Virgo, kapag nakita mo ang numerong 292 or 2292 or 2992, yan, pwede rin 1111 yan, ano? So, sumasagisag kasi yan ang kasaganaan. So, kapag nakita mo yung numero yan, unang-una, magpasalamat ka. Kasi may pagpapala kang matatamo mula sa universe. Then, tanggapin mo ang blessings na mapapakinabangan mo kasi yan. Kaya, blessings na dumarating sa iyo, hindi mo lang namamalayan kung ano ba talaga ang blessings na yan. Kasi ang blessings, sari-sari. Maaring tao, let's say, merong taong magpapakilala sa iyo na eto, naghahanap din siya ng boyfriend, girlfriend. Tapos papakilala sa iyo. Tapos magkakaroon ka ng, ang akala mo siguro kasi parang miracle ang mangyayari. Pero hindi mo alam kung saan gugulong, kung paano ang blessings darating sa buhay mo. Kaya, malamang na itong makakilala mong tao, baka yung iba sa inyo, soulmate mo, na merong ibang tao na magpapakilala sa iyo. Which is yun ang ibibigay ng universe na isang opportunity sa iyo. Kaya, kailangan mo dito maging open ka. Baka iniisip mo, ay, itong tao magpapakilala dito, baka mamaya intrimitida or pakialamera, chismosa. Pero sometimes yung mga ganyang klaseng tao na chismosa, yung mga sawsawera, sulsulera, minsan ginagamit din yan ng universe para maging daan, para magkaroon ka ng kakilala, magkaroon ka ng kung anumang klaseng sitwasyon, kaganapan, relasyon. Kasi sari-sari yan, yung blessings na binibigay ng universe. So, ang kailangan dyan, maging open ka. At susuportahan ka naman ng mga gabay mo if ever na magkaroon ka ng duda, takot na maramdaman. Suportado ka ng angel number 20, 29. And sinasabi naman dito na para magkaroon ka rin ng magandang kinabukasan, ganun ang mga anghel. Para dahil ang mga anghel hindi ka sasaktan ng mga yan. At hindi mga manlilin lang ang mga anghel. Pipiliin talaga ng mga anghel yung ikabubuti mo, yung ikago-grow ng soul mo. So, yan ang pinaka-trabaho ng mga anghel, And, kapag nakita mo yung numero niyan, katulad na sabi ko, magpasalamat ka. Dahil suportado ka ng mga gabay mo, at malamang na nangangahulugan yan na ito na talaga yung potential mo para mag-bloom ka, mamulaklak ka, or gumanda ang aura mo. At gagawa ka ng mahusay na hakbang, gagawa ka ng mahusay na pamamaraan, magkakaroon ka ng klarong pag-iisip, klarong aksyon, which is sumisimbolo kasi yan ng kasaganaan at kayamanan din. Kaya ang mga anghel magdadala sa iyo ng kasaganaan at marami, sari-sari, iba't ibang paraan, mga biyayang financial, mental, physical, at hindi lang porket love life kasi ang reading natin, mag-focus lang tayo sa love life mo. Konektado rin kasi ang pera mo dyan. Malamang yung iba sa inyo, kayo ang ang pinagkukuhanan ng source ng karelasyon mo. Ikaw ang nagbibigay ng financial support sa karelasyon mo, which is ang gabay mo rin, binibigyan ka rin ng financial na suporta. Binibigyan ka ng pamamaraan para kung paano ka kumita, para matustusan mo rin yung karelasyon mo. Nasa sa inyo nga lang kung paano nyo tatratuhin ang bawat isa. Kasi dito, kasi ang mga anghel, dadalhan ka ng kasaganaan. Ngayon, magkakaroon ka ng biyaya, financially stable, stability. Ngayon, malamang na ikaw ang Virgo na ikaw ang tutulong sa iyong karelasyon. Depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Mag-asawa ba, boyfriend, girlfriend, or kung ano man gender ang meron kayo. Kailangan nakakaalam yan, Virgo. Pero, kumbaga, may blessings na ibibigay sa'yo. And then,
huwag mong mamasamain na yung ibinibigay mong blessing sa person mo, parang tinitaken for granted ka, yung ganun. Which is sinasabi sa'yo dito na dahil nakakatamo ka ng blessings, i-share mo rin sa karelasyon mo, sa asawa mo, kung sino man yung karelasyon mo yan. See? Angel number 24, which is magandang yan. Kaya, una-una, Virgo, hindi mo kailangan magdamot. Hindi mo kailangan mag-alala na baka mawalan ka or baka niloloko ka lang. Kumbaga, kung ano yung kaya mong i-share mo. Kasi, dalawa kayo dito sa relasyon na to. Okay? So, kumbaga, may connection kayo. Maghahati kayo sa pagmamahalan, maghahati kayo sa financial na, kung ano man ang meron kayong financial na problema, financial na meron kayo na pwede mo namang ibahagi sa kabilang partido. So, nasa sa iyo yan. Okay? Then, huwag kang mag-alala na mawalan ka. Kasi, the more na nagbibigay ka sa karelasyon mo, or kahit sabi mo, baka lokohin lang ako, or ba't ganun, baka ka nakwartahan. No. As long as na bukal sa loob mo ang pagtulong, ang pagbigay, huwag kang magdalawang isip na tumulong. Kasi tinutulungan ka rin ng mga gabay mo, or tinutulungan ka ng universe. Binibigyan ka ng biyaya. Kaya, magbigay ka rin. Okay? Para makatanggap ka rin ng dakilang enerhiya na magmumula sa higher dimension, sa iyong gabay, sa mga angel number, kinakailangan mong panatilihing positibo ang iyong isipan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano sa karelasyon mo or sa magiging karelasyon mo pa lang. Okay? Or mag-isip ng sa sarili mo, kahit sa sarili mo. Kasi lahat ng kung ano man ang iisipin mo, magre-reflect din yan sa karelasyon mo, sa inyong sitwasyon, sa kaganapan sa buhay mo. Kaya malamang yung takot na nararamdaman mo na baka mawalan ka ng ganito, ganyan, kung ano man yun, magre-reflect kasi yan. Kaya isa na yung mensahe na actually 202. So kung ano yung ilalabas mo, yun ang magre-reflect. Kaya iwasan mo. Yan ang sinasabi sa'yo ng angel number na 202. So, kailangan mo panatilihin mo ang pagiging positive thinking. And Virgo, sinasabi sa iyo na dito, meron tayong angel number 31. Maghanda ka. Kasi why? Bakit? So maghanda ka dahil magmula ngayon, mayroon ka ng pagpapala mula sa universe na ipagkakaloob sa iyo. Ang kailangan mo lang, always maging handa ka para tumanggap, para tanggapin yan. At itaga mo sa isipan mo, Virgo, na hindi yan maaagaw ng iba. Dahil ang blessings na yan ay para sa iyo. Actually, nakasulat yan sa Biblia, Kapag si Lord nagbigay ng blessing sa iyo, nag-open ang door, walang sino man ang makakapag-shut ng door na yan. At once na sinat ni Lord yung door na yan or ang gate na yan, walang sino man ang makaka-open. Kaya once na merong, kasi ang 24, angel number 24, yan ang sinasabi. So once na merong, let's say, pag tao na nagkagusto sa'yo or tao na minahal mo, na binigay ng universe, walang sino man ang makakakuha, makakaagaw niyan. Kasi yan ay blessings magmula sa langit. Kaya, ang magiging lang yan, ang magiging tanging hadlang lang yan ay ikaw mismo. Yung iyong mindset. Kaya pag meron kang mindset na, baka kaliwain ako nito, baka linlangin ako nito, baka lokohin lang ako nito, doon gugulong ang iyong love life, ang iyong samahan, ang inyong event, ang iyong kaganapan sa inyong samahan. Kaya the more on na magiging positive ka, the more on naggaganda ang iyong love life, ang inyong samahan. Kaya alisin mo sa isipan mo na baka lokohin ka or baka dati may yung karelasyon ko nakapag-relasyon sa iba or gumawa ng third party, kung ano man yan, at tumatak sa isipan mo na parang, sigurado lolokohin na naman ako nito. Ganyan na, para mauulit. Alisin mo na yan. Dahil bibigyan ka ng universe ng taong para sa'yo. Na taong mamahalin ka. Na taong mapagkakatiwalaan mo. Okay?
So, meron kang pagpapala. Regalo ito sa iyo ng universe. Ipagkakaloob sa ito. Ang kailangan mo lang maging handa ka para matanggap mo ito. At alisin mo yung negative na pumapasok sa isipan mo. Kasi kung ano man yung negative na pumasok sa iyo, yun malamang ang gaganap. At isa pa kasi 2024, papurot nasa line of 20 ka, nasa line 29, 20, actually ito 29, 292, tapos 2202, 29, 20, 24. Alam mo, once na ang universe or ang mga gabay mo, kapag ang isang dakilang kapangyarihan ng langit, ng universe, nagsimulang baguhin ang buhay mo para sa ikabubuti mo, ikagogrow ng soul mo, una baka malito ka. Siyempre, lalabas yung anxiety mo, which is natural lang yun. Ang anxiety hindi naman always negative, hindi rin naman always positive. Naandun yung kaba, naandun yung takot. Yun nga lang, ang kailangan mo, balansehin kung paano mo mababalance yan. At hindi yan biglaan. Okay? Kasi design na yan ng universe para sa'yo. Malamang hindi mo inaasahan. Hindi mo alam kung kailan ibibigay sa'yo, kung eto na ba. Okay? Kaya, kahit sino man ang maging karelasyon mo, dapat ibigay mo, ibuhos mo yung 100% mong pagmamahal. Yung kaya mong ibigay. Siyempre, kailangan mo ring magtira para sa sarili mo, pero yung honesty, honest ka sa inyong samahan, honest ka sa person mo, para magre-reflect kasi. So, kung ano man ang gusto mong mata mo, at kung bawa, itong karelasyon ko, ito na ba yung binibigay ni Lord sa akin, dapat ikaw rin mismo ang makakaalam niyan na, ito na ang regalo ni Lord sa akin. Ito na ang abundance. Ang abundance, sari-sari naman kasi yan. Pero, hindi yan biglaan. Maaaring sa iyo, para sa iyo biglaan. Kasi, iba ang time mo at ang time ng universe. Kasi ang universe, walang time and space. Ikaw, tayong mga tao, meron tayong time. Meron tayong buwan, meron tayong oras, meron tayong araw. Meron tayong 7 days. Pero ang universe, meron siyang sariling divine timing. Ang kailangan mo lang alamin, kailangan malakas ang intuition mo dito. And always stay positive para tumaas ang iyong vibration frequency. Malamang na matagal ka ng naghintay, or meron mang nag-a-appear sa'yo, hindi nagtatagal. Or meron ka nagustuhan, hindi nag-a-approach sa'yo. Or ikaw mismo, hindi ka makapag-approach dahil nangingibabaw yung lito, nangingibabaw yung pagdududa, nangingibabaw yung why, bakit, or meron kang unfinished na kung ano man yun na naandyan pa rin sa loob ng isipan mo na hindi nawala. Kaya namumuo sa iyo yung lito. Kaya imbis na may pagbabagong magaganap sa buhay mo, dahil sa pagkalito mo, na ikaw mismo ang gumagawa ng blockages, ng hadlang. Kaya hindi nakukonekta itong sinulid na to. Kaya ikaw mismo kailangan i-connecta mo rin, i-align mo ang sarili mong energy sa universe. So, palagi kong sinasabi yan sa reading ko, Virgo, the more na nagiging positive thinking ka, nagkakaroon ka ng positive na aksyon, yung mga kilos mo, yung mga iniisip mo, the more na magiging align ka sa universe at diyan ka magkakaroon kayo diyan ka palagi makakatanggap ng angel number. Na hindi mo na kailangan talagang i-research pa, automatically maintindihan mo, eto na pala yun, eto na pala yan, ganun pala yun, ganyan pala yun. So automatically, mauunawaan mo. Kaya, depende kasi yan sa kapasidad mo, Kaya, magbabago ang kabuuang halaga ng relasyon mo na depende na rin yan sa pag-iisip mo. Pero sinasabi sa'yo dito na may pagbabagong magaganap at sunod-sunod yan. Sunod-sunod. 15, 1 plus 5, 6. 6, 6,
powerful move. Ayan, powerful move ang lumalabas sa'yo. May mga taong darating sa'yo dito. Ano? May mga bagong tao na darating. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Maaring, bawa, ikaw Virgo, single ka. So may bagong darating sa iyong love life. Angel number 37, the Oracle's gift, regalo sa iyo ng ano yan, ng universe. And then 43, 4 plus 3, 7, 374 or 743, 7714. So dito Virgo, ang tanging dapat gawin mo, subukan mo ng tingnan ang positibo yung kaganapan mo. Positibong paraan, mag-isip ka rin. Then Virgo, unawain mo na ikaw ay tinutulungan talaga ng langit, ng mga anghel or ng gabay mo. Let's say, ang gabay mo is yung lolo mo na sumakamilang buhay na or tatay mo, ano? At hindi mo alam kasi kung sino ang gabay mo, ano? Minsan, alam mo, Virgo, magkikwento lang ako sa iyo ng konti, ha? Na andito tayo unang-una para matutong magmahal, magpatawad, at mag-grow ang ating soul. And then, yung buhay kasi, yung soul natin forever na yan. Pabalik-balik lang yan. Nag-iiba lang yung katawang tao. Maniwala ka sa hindi, marami na akong kliyente, ako rin mismo, lola ko, siya ang gabay ko, and then nagpaalam siya sa akin na magre-reincarnate na siya. Ngayon, nag-reincarnate siya, isa rin siyang vlogger, influencer, yung magulang niya. Ano? Kaya nakita ko siya sa internet. Ngayon, sa internet, wala na. Kasi kahit nasa ang bansa ka, pwede ka namang kumonekta, di ba? Kumpara sa noon. Dahil noon, walang telepono, walang internet, walang wifi. So ngayon, napakadali na ng connection natin. Ano? Ngayon, etong lola kong ito, bago na siya. So, ibig sabihin, yung soul niya, dati lola ko siya, ngayon, hindi ko na siya lola. Iba na ang katawan niya. 2 years old na siya ngayon. Pero, marunong akong kumausap sa kaluluwa, kaya magugulat ka na lang Parang, wow, yung lola ko, eto na, iba na yung katawan, iba na yung pangalan, iba na yung itsura. Napakaganda niya. Latina na siya ngayon. So, meron din yung iba na kliyente ko na asawa nila. Then, bago namatay yung asawa niya, hindi niya alam na buntis pala siya. So, ngayon, yung magiging anak niya, yun ang kaluluwa ng asawa niya. So, ang galing, di ba? Naging asawa mo, tapos ilang buwan later on, magre-reincarnate, tapos siya ang magiging anak mo. Hindi maiintindihan ng tao yan. Kahit sino. As long as hindi ka psychic medium. Kaya hindi mo mauunawaan kung anong structure ang meron dito sa mundo natin. Kaya maraming malilito. So ngayon Virgo, depende na yan sa kapasidad mo. Kung ano ang paniniwala mo, kung paano. Kasi every person na na-encounter natin, hindi mo alam kung sino siya sa past life mo, or kung sino ba ang kanyang gabay, kung sino siya sa'yo, kung ano ang kontrata niya sa'yo ngayon. Wala kang alam dyan. Okay? So, sinasabi sa'yo ng gabay mo, which is angel number 292 or 2992, 1111, then angel number 24. So, merong pagbabago na magaganap sa'yo. Regalo ito sa'yo ng universe. Ano bang masasabi natin dito? Ang tanging dapat mong gawin dito, Virgo, subukan mo lang tingnan ng positibo ang mga kaganapan na nangyayari, mga taong nakakausap mo, na-encounter mo, nakakasalamuha mo. Kasi ang buhay natin, maring hindi lahat, maring hindi all the time, pero orchestrated na tayo. Meron na tayong, kumbaga scripted na tayo. Okay? So merong mga ganong kaganapan sa buhay natin na merong taong idadala sa iyo ang universe para mag-grow ka. Maaaring maging in a negative way ang inyong hindi maganda ang inyong relasyon, ang inyong magiging outcome, pero kailangan mong mag-grow, mag-mature as a person, as a soul.
So maraming ganong klaseng kaganapan na mangyayari sa'yo, Virgo, maniwala ka sa hindi. Pero ang kailangan mo dito, which is meron kang 37 and 43, which is eto, 7, 4, 3, tanggalin mo lang yung 3, 7, and the 43, 4 plus 3, 7, 77. 7 plus 7, 1 plus 14, 1 plus 4, 14. 1 plus 14 ano, 7 plus 7, 1 plus 4, 5. Sorry, angel number 5. Okay? At alam mo, Virgo, medyo matrabaho kasi itong angel number, ano? Kaya kung hindi ka magiging mapasensya, matyaga, hindi mo magiget ang pinaka mensahe nito. So, dito, ang sinasabi sa iyo ng angel number na yan, if you are mentally prepared, magagamit mo ang mga blessings na matatamo mo sa tamang paraan, magagamit mo ang mga mensahe na binibigay sa iyo ng gabay mo, ng angel number, ng anghel, guardian angel mo, or ng universe, sa magiging karelasyon mo. Kaya magkakaroon ka talaga dito ng magandang samahan, darating ka sa point na magmamature ka, darating ang point na mag-grow ang iyong soul. Kaya kailangan mo talaga mentally prepared. Kasi palagi ka siguro, bakit ganito, bakit ganun, bakit hindi ako masaya, siguro meron kang ganong klaseng pag-iisip. Pero hindi yan ang mundo mo. Okay? So, kailangan maunawaan mo ang relasyon mo, ang karelasyon mo, ang sarili mo, ang mga taong mahal mo sa buhay. Dapat marunong kang makisama ng tama, kumilos ng tama. Pero sinasabi sa iyo, kung meron kang taos-puso at dalisay na personalidad, hindi ka pababayaan ng gabay mo. Sagot ka nila. Okay? Sagot ka ng gabay mo, or ng mga anghel, or ng mga sino ba yung kinikilala mong gabay mo? Guardian. Susuportahan ka nila hanggang sa makamit mo, hanggang sa makaramdam ka ng pagmamahal, hanggang sa makaramdam ka ng maturity, hanggang sa hindi mo namamalayan, yung soul mo mismo ang nagmamature. Parang later on mararamdaman mo na, ay okay na ako, ay satisfied na ako, parang sa pagkain ay busog na ako, yung ganon, tubig na lang, okay na ako. So meron ka mga ganong klaseng kaganapan na malamang na darating pa lang sa'yo kung meron kang taos-puso, meron kang dalisay na pure personality. Kaya, huwag kang susuko, huwag kang susuko, at malamang na hindi mo gusto makapagkompromiso din. Ano? Kasi syempre, ganun talaga ang tao. Lumalabas ang ego natin dyan. Kaya, ikaw siguro ang Virgo na kapag nakapag-decision ka na, ayaw mo nang baguhin, parang fix na yan. Kapag ayoko na, galit ako, hindi na ako magpapatawad. Parang ganun. So, yan ang kailangan mong buwagin, yung mali mong pag-aakala, yung matigas mong puso, yung pagiging stubborn mo. Malamang na meron kang pag-uugali na malamang yun ang nakakasira sa relasyon mo. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, malamang na yun ang tama, yun ang kailangan. So, hindi mo na pinapakinggan yung mga advices ng mga tao sa paligid mo dahil meron kang sariling paniniwala, meron kang sariling desisyon. Para sa'yo, yun ang tama, yun ang gusto mong mangyari. Actually, meron ka ditong 537 din. Lumabas na. 43. I'm sorry, 45 pala. 43, 434, or 345. 345, then 32, 3 plus 2, 5, 9. 9 is completely 34, 5, 6. So, maaring hindi lahat sa inyo, no? Pero, yung iba sigurong Virgo, meron kang pure heart. Kaya, in a way na, hindi mo kayang manloko ng tao. Alam mo yun? Parang siguro ikaw ang Virgo na okay lang na maloko ako, pero ako hindi ako manloloko. Okay lang na manakawan ako, pero ako hindi ako magnanakaw. Okay lang na gawan ako ng third party, pero ako hindi ako gagawa ng third party. Yung mga ganong sigurong
paniniwala meron ka. Hindi mo kayang manloko ng tao, magsinungaling sa karelasyon mo, ano? At kapag ikaw ay niloko, pinagsinungalingan, tingin ko sa'yo, masyado kang durog. Durog na almost hindi mo na kayang patahimikin ang sarili mo. Talagang deeply, deeply wounded ka na. Pero ang sinasabi sa'yo dito ng angel number 4, 5, 3, or 3, 4, 5, or 4, 3, 4. Ang ugali mo kasi, masayahin ka, maaliwalas, maganda ang aura mo, ano? And, malamang na pinagkakatiwalaan ka rin ng mga tao or may mga taong nakapaligid sa iyo na may paniniwala sa kakayahan mo, sa ugali mo, sa reputasyon mo. At malamang ikaw rin mismo, Virgo, pinagkakaingat-ingatan mo ang ganyang klaseng reputasyon mo, ayaw mong mapasama ka. Ikaw mismo, alam mo yan sa sarili mo. Kaya kapag na-cheat ka, nalinlang ka, talagang malaki ang damage na mangyayari sa'yo. Pero wala ka namang ginawang masama para sa'yo. Kaya etong mensahe sa'yo ng angel number na lahat na malamang na nagganap na sa'yo or ngayon pa lang yung iba sa inyo magaganap just in case na ngayon pa lang mangyayari sa'yo before hindi ka pa naloloko or hindi ka pa na-cheat or ngayon ka pa lang ma-cheat, ano? Lahat yan orchestrated na. Ginawa yan ng universe. Bakit? Para mag-mature ka. Para mag-grow ang soul mo. Para maka-experience ka ng pain, pleasure, ng lahat ng kailangan na maranasan ng soul mo, whether new soul ka or old soul ka, still kailangan mo pa rin maranasan yan. At kailangan mong maunawaan. At higit sa lahat, hindi ikaw ang gaganti. Kapag naloko ka, sila ang gaganti. Actually, nasa Biblia din yan, nakasulat, ano? Hindi mo kailangan mag-revenge dahil ang Panginoon na magre-revenge para sa iyo. Kaya, ang kailangan mo lang, magpatawad dito, and then, kumbaga, mentally prepared ka, and i-remain mo yung pure heart mo. Kaya meron kang spirit of gratitude dito. Kasi the more on na maunawaan mo ang sarili mo, the more on na magpapakumbaba ka, the more on na magpapatawad ka. Kasi ang pagpapatawad, hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. Always. And then, pwede ka naman mag-move on. Okay? Kung ayaw mo na Kaya yung mga ganong klaseng pag-uugali mo, patawarin mo, yung sama ng loob mo, let it go. Kaya meron kang let it go dito. And sa kaka-let it go mo yan, meron kang panibagong blessing. Dahil sa pasasalamat at dahil sa kabutihan loob mo. Kaya, oo, maaaring kailangan mong panindigan or alagaan ang mabuting reputasyon na para hindi ka mapasama sa mga tao. Pero kailangan mo rin paminsan-minsan ilabas yung nararamdaman mo and then sabihin mo dun sa karelasyon mo and then tapusin mo. Para at least nagkaroon ka ng closure sa sarili mo. Nagkaroon ka ng nailabas mo yung feelings mo, naramdaman mo. And then, let it go na. Hindi mo kailangan dalhin ang bagahe, ang sama ng loob mo forever. So, yan ang sinasabi sa ng mga angel number. Hayaan mo sila at hindi mo kailangang gantihan or kung anong revenge ang nasa isip mo, hindi mo na kailangan gawin yun. Basta i-let go mo na lang yan. Patawarin mo or kung may pagmamahal ka pa, makipag-ayos ka or magkaroon kayo ng panibagong parang commitment. Pero pinupuri ka dito ng ng gabay mo eh. The more na nagiging mapagpatawad ka, the more na pinapaganda mo ang maring may mga ibang tao na napaka-impokrita mo naman, ganyan-ganyan. Pero hindi, para yun sa soul mo. And kailangan mo dito ng pure heart. Kaya siguro nakakita mo yung mga angel number na 434 or 553. Ito, 553 din dito, no? So, 53, 88,
8 plus 8, 16. 1 plus 6, 7. Angel number 7. 4 plus 3, 7. So, malamang yung mga ganyang angel number, nakikita mo na. Ito, 6, 6, 12. 12, 1 plus 2, 3. Ascendant Master. So, yung mga nakikita mong paulit-ulit na angel number, bakit hindi mo subukang makinig sa payo ng mga tao sa paligid mo? Or yung pumapasok na idea sa isip mo? Or, bawa nakita ka ng angel number na ganito, itry mong i-research and then kung ano ba ang mensahe at ano ba ang kaganapan ng meron ka, ano ba ang nararamdaman mo, lahat yun, suriin mo. Kasi, ang mga gabay or ang guardian angel mo, binibigyan ka nilang ng mensahe, ginagamit nila ang ibang tao para maghatid sa iyo ng mensahe. Kaya yung mga payo ng ibang tao din, kung ano yung sinasabi na hindi mo napapakinggan, bakit hindi mo try na pakinggan? Baka yung iba sa inyong Virgo, hindi mo ma-let go yung mabigat na feelings mo, or baka yung iba sa inyo, meron ka sigurong kinikimkim, kung ano man yung kinikimkim mo. And, yung mga payo ng ibang tao, huwag mong basta-basta babaliwalain. Kasi isa rin yan na sinisend sa'yo ng universe para makapaghatid ng mensahe sa'yo. Makapagbigay sa'yo ng konting idea, ng hint. Kaya isipin mo ang mga gabay mo na anghel, sila kumikilos sila behind the scene. Hindi mo alam yan. Nagpapadala sila ng tao, ng numero, ng kung ano-anong mga coincidence, sabay-sabay na nangyayari sa kung anumang kaganapan ng meron ka na hindi mo kailangan babaliwalain yan. Kahit may karelasyon ka man o wala, darating na sa buhay mo, merong tao na maaaring magbigay sa iyo ng kalungkutan, maaaring magbigay sa iyo ng pagmamahal na later on hindi kayo mauuwi sa magandang outcome, pero kung ano man yan, still kailangan ibuhos mo ang pagmamahal mo, maging passionate ka, maging mapagkumbaba ka. Pagdagdag po kayo, merong mga tao na sa simula pa lang crush mo agad, di ba? Type mo agad, outlook niya, or kung ano man ang nagustuhan mo. Pero kahit na merong taong ibigay sa iyo ang universe, kung hindi mo naman, kumbaga, hindi mo naman ikukompromiso ang sarili mo, wala ring mangyayari. Masasayang lang yung opportunity. Mari yung iba sa inyo dito, kasi meron tayong 45, 9, tapos ito 5, 9 plus 5. Ito rin ang bagsak nito. 32. So, the more na magiging positive thinking ka, Virgo, the more na titingnan mo lang yung masayang buhay mo, masayang samahan, the more na maa-attract mo yung magandang opportunity, magandang tao, magandang samahan, magandang relasyon. At yung taong, let's say, hindi pa kayo nagkakakilala, maa-attract mo yun. Yung pareho kayo ng vibes, pareho kayo ng aura. Kaya baka magulat ka na lang kasi merong taong mag-a-appear sa harapan mo na, ay, parang okay kami nito. Parang instantly, gusto ko to. Or mukhang, meron ka siguro makikitang vision sa kanya na pag naging kayo na, or magkakaroon ka, pag mag-start yung daydreaming mo. Kaya may karelasyon ka man o wala, mahalaga na lagi kang manatiling mapagkumbaba, stay positive, at hindi nyo dapat kalimutang igalang ang bawat isa. Kaya type mo o hindi. Kasi meron yung gano'n, nagiging judgmental ka. Judgmental sa panlabas na anyo, judgmental sa family background, sa educational background, yung gano'n. Yun ang sinasabi sa iyo ng gabay mo na hindi mo kailangang gawin yan. Kaya meron ka ditong 43 at saka 32. So,
Anong dapat mong gawin dito kasi meron kang why? Why? Kuha tayo ng iba pang ano dito. Ano ba dapat gawin ni Virgo pag nakita niya mga angel number na yan? Ano ang dapat? Tumalsik. Meron ng 43. 43, 77 man holding a coin. Meron kang 43 man holding a coin. Oops, 37. Uy, grabe. Lumalabas. 37, angel number 1010, 37, 37. So una, gawin mo, tumingin ka sa langit. Tumingin ka sa langit, sa ulap. Sabihin mo sa universe, thank you. Thank you dahil binigyan ka ng universe na taong pareho kayo ng vibes, pareho kayo ng aura, taong, kumbaga, meron kayong parehong magkiklik kayo, yung ganun, kahit hindi pa kayo nakiklik, kahit hindi pa kayo nag-aano, yun ang kailangan mo. Then, iguhit mo sa papel yung larawan, yung vision na gusto mo. Na, let's say, ito ang bawa, nanliligaw. Bawa lang ha, Virgo. Bawa, ito nanliligaw sa yung taong to. Sulat mo sa papel na siya ang magiging asawa ko, siya ang magiging ina ng anak ko, siya ang magiging ama ng anak ko, or pagka naging kami na, mauwi kami sa kasalan, mauwi kami sa ganitong klaseng ganyan. Kung ano yan, basta positive. So, iguhit mo yan, isulat mo sa papel, and then palawakin mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Dahil the more na marami kang nako-communicate na tao, the more nadadami din ang iyong idea, the more nadadami rin ang kaalaman mo na ay pagka, bawa, merong mga kapitbahay niyo mag-asawa, ay meron palang ganitong uri na mag-asawa, meron palang ganitong uri mag-asawa, na yung ibang tao pag inisipan, Andres Disaya yung asawa, pero hindi, meron ganong klaseng home daddy, yung ganon, home mommy lang, home base na daddy, meron ganon eh. Yung ibang tao kasi, parang, iba ang dating, di ba? Parang Andres, under Disaya yan, yung ganon. May kanya-kanya tayong pamumuhay, may kanya-kanya tayong pamamaraan. Kaya, yun ang sinasabi sa iyo na magkakaroon ka, kailangan mong palawakin yung ugnayan mo sa mga tao para magkaroon ka ng sari-saring idea na hindi ka lang ma-stuck sa let's say, pinalaki ka kasi ng ganito, ng ganon, ano? Hindi. Kasi, yan ang pinalaki sa'yo ng pamilya mo. Pero ang lipunan, marami pang sari-sari, ibang klaseng uri ng tao na nag-work naman sa kanila. So, kung ano yung mag-work sa'yo, bakit hindi mo i-try na tingnan yung sari-saring pamilya, sari-saring mga magkakarelasyon na ano kaya kung ganito ako. Tapos, doon ka gumawa ng imahe mo. Yan ang iguhit mo. Okay? So, sa pamamagitan yan, pagsasanay mo, maitataas mo yung iyong vision, yung iyong vibration, mas more on magiging klaro ka sa future mo, or sa buhay mo, kung dati ka may asawa ka na, kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, maaalis mo yung mental block mo na pumipigil sa'yo. Kasi meron kang old belief dahil doon ka pinalaki ng magulang mo, ng lipunan, or pinalaki ng kung sino man na nagpalaki sa'yo, or nakasanayan mong environment. Ano? So, panatilihin mo na always bukas ka, open-minded ka, at actually 43, 37, 37. Angel number 1010. And then eto 10, 17, 88 din yan, 88, 88. So marami kang benepisyo dito na matatamo. Kaya Virgo, eto na ang panahon mo kung kailang darating sa'yo ang kasaganaan. Bibigyan ka na ng universe na abundance ito eh. Abundance. Kasi, tinan mo, 37, 37. Kung dito mo titingnan yan, diba? 10, 78, yun nga, 8 nga, ano? Kasi 71 plus, dito rin. So, 88. And then, 9, then 5. So, dito, merong magandang opportunity, maaring ang opportunity mo magiging more on financially stable ka. Kasi pag financially stable ka, mag-asawa kayo, syempre maganda ang samahan nyo yan. Pag wala kayong pera, haway ang magiging kalalabasan yun, di ba? Parang or kahit naman sabihin mo may pera ka, kung
hindi ka open mind or kung palagi kang nag-aalala, wala rin mangyayari. Kaya always think positive ka dito kasi meron kang masaganang buhay, masaganang samahan, hindi lang sa magiging karelasyon mo, pati na rin yung magiging relasyon mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo, sa mga tao na nakakasalamuha mo. Kaya iwanan mo na ang negatibo mong emosyon. Mag-relax ka lang, hayaan mo na likas na dumaloy ang mga bagay-bagay sa iyo. Dahil ang mga anghel mo, sila ang kikilos, sila ang magdadala sa iyo. Ang kailangan mo lang tanggapin yun, pag-aralan, and yung landas na yung mga opportunity na darating sa iyo, pagulungin mo sa positibo. Dahil ang mga anghel, yun ang inaasahan din nila. Maasa sila na makakaya mong i-handle yung ibibigay nila sa iyong tulong, ibibigay nila sa iyong kasaganaan, at kumbaga, gagamitin mo or gagawin mo sa more on sa positive way. Kaya, the more on na magkakaroon ka ng positibong aksyon, positibong desisyon, positibong enerhiya, the more na bibigyan ka ng abundance ng universe. Kaya meron kang 3743, 3743 which is 888, and then angel number 24. So, yan ang ibibigay sa ito. Ito rin, 29, 92, 11, 11. So, every time na meron kang ma-overcome, another opportunity, mag-open na naman sa'yo. So, pag na-overcome mo na naman yun, in a positive way, panibagong na naman, abundance na naman. So, the more na magiging positive ka, the more na mag-grow ka, the more na mapag-aaralan mo ang sarili mong emosyon, ang sarili mong kaganapan, ang kung paano ka makikipag-communicate, kung paano ka makikipagrelasyon sa tao, sa kung sino may asawa mo, sa karelasyon mo. The more na magmamature ka, the more na mag-grow ang iyong soul, ang iyong isipan, the more na uunawain mo ang sitwasyon, ang kaganapan. Dahil alam mo naman na, kasi maraming tao hindi alam na screenplay lang itong nangyayari sa buhay natin. Orchestrated na. Meron ng tao na nakatalaga sa atin na makikita natin, magtatagpo tayo. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung paano kayo sa pagtatagpo nyo, kung paano nyo dadalhin ang inyong samahan. At kung dati kayo magkasamahan, meron kayong relasyon, nasa sa inyo rin yan kung mag-aaway kayo or kung maghihiwalay kayo na in a good terms. Dati kayong mag-partner, may anak kayo. Hindi naman kailangan mag-away kayo. Dahil syempre, meron din kayong anak. Hindi pwedeng, porket naghiwalay kayo, sisiraan mo na yung asawa mo or sisiraan ka niya or magsisiraan kayo. Sasabihin nyo sa bata kung gaan. Hindi nyo kailangan ng ganun. So, nasa sa inyo yan. So, the more na mag-grow ka, the more na meron kang positive na pag-uugali, positive na enerhiya, the more na bibigyan ka ng abundance ng universe. Maaring panibagong karelasyon, maaring pera, para mas makaramdam ka ng relaxation, mas mabigyan mo ng self-love. Siyempre, ang pera din, tools yan Hindi naman yan weapon para makabili ng karelasyon or tools yan para mapakinabangan sa everyday life natin dito. Kaya hindi mo kailangang sambahin ang pera dahil ang pera nawawala. Pero ang Panginoon, always nasa tabi mo yan. At siya ang Omega, siya ang Alpha and Omega. Siya ang everything, siya ang Creator. Kaya kung gusto mong more on mapadali ang iyong buhay, pag-aralan mong tanggapin kung paano ang mga angel number, So, yung mga angel number na nakakita mo, 1111, 8888, or 4343, 3737, on 292, mga ganyan, hindi yan coincidence. Mensahe yan para mapadali ang iyong journey dito sa lupang ito. And binibigyan ka ng hint, ng clue, ng mga anghel, ng universe, ng iyong mga gabay para mas mapadali, mas hindi mo kailangang ma-depress, hindi mo kailangang makaranas ng super na pagkabalisa, yung ganun. Oo, hindi mawawala yan na masaktan, masugatan,
Pero may kakayahan kang ma-overcome lahat yan. Okay? So, yan ang mga mensahe na binibigay sa'yo ng gabay mo. Angel number 1111, 8888, 4343, 3737, or 1010 na 77 din, pwede rin, kasi 9, at saka 4 plus 5, 9. So, merong dakilang kasaganaan na dadalhin sa'yo ang universe. So, every time na meron kang mga na-overcome, or kahit na hindi mo pa na-overcome, as long as isi-switch mo, magiging open ka sa mga mensahe na ibinibigay sa'yo ng universe, sunod-sunod ang kasaganaan na ibibigay sa'yo. Karelasyon man, tao man, financial man, lahat. Okay? So, Virgo, yan ang mensahe na nakakita ko na pinapadala sa iyo ng angel number. At kung hindi ka nakaresonate, then, hindi sa iyo ang reading. Then, kung meron kang sariling naglilista ka, mas maigi kasi maglista ka, no? I-journal mo para meron kang sariling validation sa mga angel number. Hindi naman kailangan lahat research mo sa internet at hindi rin naman lahat nasa internet. Dahil ang knowledge, ang wisdom, at ang intuition mo, sa inyo yan ng inyong gabay. Sa inyo yan ng universe. Meron kayong sariling code. Kaya hindi mo kailangan lahat i-research. Gamitin mo lang yung intuition mo. Patahimikin mo ang isipan mo. Kung kaya mo mag-meditation ka. Because yan ang pinaka best way para makatanggap ka ng mensahe. Marinig mo ang boses ng Panginoon or ng mga gabay mo. Okay, Virgo? So, hanggang dito na lang ang ating reading at maraming salamat sa like, share, comment at sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.